Good morning, Taipei, Taiwan! So, tara, lalabas tayo at magbe-breakfast muna kami ni Mamang. Papakita namin sa inyo kung ano mga breakfast dito sa Hotel Papa Wales dito sa Taipei. So, yung pre-breakfast ng Hotel Papa Wales ay dito sa Takao Restaurant. So, let's go! Sa breakfast buffet area, bumungad agad ang iba't ibang palaman sa tinapay gaya ng strawberry, butter, and blueberry. Meron din ditong iba't ibang klaseng coffee, tea, chocolate drink, at meron ding fruit juice. Ang dami ding side dishes. Sa sobrang dami nga, hindi ko nakilala yung iba. Ang na-recognize ko lang is yung kimchi. Pero for sure, masasarap yan mga yan. Dito naman sa side na to, nandito ang mga main course. Merong pansit Mickey, mga mainit at bagong luto talaga. Chicken, at isa pang main course. Ito naman yung tofu. At etong isa, para siyang chop suey na merong mga mushrooms. Meron din sausage and nuggets at pork bun. Ang sarap ng pork bun nila, in fairness. At dito sa side na to, maraming desserts. At kung mahilig kayo mag-hot pot, ma-enjoy nyo talaga ang hot pot dito. Meron shrimp sticks, squid balls, eggs, shiitake mushroom, at iba't ibang klaseng noodles. At syempre, hindi mawawala ang loaf bread and buns na pwedeng initin sa oven. Yeah, so magbe-breakfast muna kami ni Mama. Ito breakfast namin. Mama, anong masasabi mo sa breakfast? Okay lang. Mahilig talaga kumain ng kamote. Kain lang ng kain bago tayo gumala. Ito ang view namin habang kumakain. Ito yung nasa middle ng hotel. Ayan, open air na area. And then, itong kinakainan namin, Takao Super pangalan. Ayan, we're done with our breakfast. Papunta kami ngayon sa Longshan Temple, which is 6 minutes away from our hotel. Let's go! Ayan. Ito yung hotel namin. Tapos katabi lang tong kinainan namin. Nakakatuwa naman dito, no? Parang may Quiapo Avenida vibes. Ganun na level. Tapos yung hangin, may kakaiba dun sa hangin. Para siyang, may something na very distinct. Hindi ko siya ma-describe. Hindi naman mabaho. May something na parang, herbal, ganyan. Tsaa. Ganong klaseng amoy. Hindi siya mabaho eh. May something distinct lang sa hangin. Ewan ko ba, dito lang ba sa area na to? Pero ang lakas talaga maka-avenida. Promise. Ayan o, yung mga ganitong magandang itry. Yung mga authentic na ganyan o. Ano kaya to? Peking duck kaya? Ay hindi. Masarap itry kasi authentic. Grabe, nakakatuwang maglakad. Ang daming nakikita. For a 6-minute walk, parang ang dami mo nang makikita at na-enjoy. On our way to Longshan Temple. Guys, nandito na kami sa Longshan Temple. Currently, it's 20 degrees. So, medyo malamig. Hindi maaraw. Ang Longshan Temple ay isang sikat na lumang templo sa Taiwan. Ito ay para sa pagsamba kay Guanxi Yin, Buddha at iba pang mga banal na espiritu. Ang Longshan Temple ay nakaharap sa south. Its architecture is a 3-section design in shape. This temple was built in 1740 during Qing Dynasty. The doors, beams, and poles are beautifully decorated. There is a pair of bronze dragon poles in the front hall. The sculptures are delicate. Longshan Temple has a man-made waterfall located in a courtyard to the right of the main entrance, which is part of the temple's architecture. And it has a koi pond. Kumuha ako ng brochure para babasahin natin yung tungkol sa Longshan Temple.
Dito sa Longshan Temple, ang mga tao ay sumasamba sa mga Diyos, nagdarasal para sa mga partikular na kahilingan at nagpo-participate sa mga rituals like fortune telling. Visitors also come to admire the stunning architecture, attend chanting ceremonies, and make donations to the temple. I-appreciate natin ang napakagandang koi pond dito sa Longshan Temple, located to the left side of the main entrance. This pond is filled with koi fish at nakakadagdag sila sa kalmado at napakagandang atmosphere ng temple grounds. Magta-taxi na kami ni Mamang going to our next destination, which is Beito. 30 minutes yon from Longshan Temple. So, ayan yung Longshan Temple. Lalabas na tayo. 30 minutes ang taxi ride from Longshan Temple going to Beito. Hindi nakakainip ang biyahe. Modern and laid-back ang combination ng vibe ng Taiwan. Nakakalibang tumingin sa paligid. Ang gandang tignan ng maayos na kalsada at walang traffic. Malamig ang klima ngayong November at buti na lang nakalabas na ng bansa ang Typhoon Fongwong. Hello, nandito na tayo sa Beito District at uunahin nating i-explore ang Beito Hot Spring Museum. Let's go! Walang entrance fee and open sila from Tuesday to Sunday. Kailangan hubarin ang sapatos upon entry and wear provided slippers inside. Wow! Tingnan nyo naman ang spot na to. Very peaceful and laid back, providing a nice contrast to the busy city. Meron feeling na parang nag-travel back in time. This is a beautifully preserved former public bathhouse constructed in the early 20th century. There is a tatami area na pwedeng i-explore at pwede rin mag-relax ang mga visitors. This area reflects the historical connections to Japanese public bathhouses. So, ang titignan natin dito, historical context. Itong Beito Hot Spring, formerly known as Hokuto Public Bathhouse, underwent changes through different eras. Dati pala public bath ito during Japanese rule to the Songshan House, NKMT Service Center after the war. May influence dito yung mga Japanese. Nung nag-take over ang mga Japanese dito sa Taiwan, na-discover ng mga Japanese yung hot spring and geothermal resources. Nasimulan na siyang ma-enjoy ng mga tao dito. Particularly, Hokuto Stream. Ang swerte nila, may ganito sila kagandang hot spring dito. Papakita ko sa inyo yung totoong photo. Ito yung actual photo ng Hokuto Hot Spring in Formosa, or dating pangalan ng Taiwan. Ng hot spring, ito pa. Ayan. This one, open air hot spring baths in the Hokuto Stream. Ito na nga yung actual na public bathhouse dito sa Beito. Nakaka-amaze kasi na-preserve nila yung ganitong klaseng lugar. Grabe. Ayan, no. Ito yung tsura ng paligid. Tapos, ito yung hot spring. Libutin natin tong lugar na to. Actually, hindi siya ganun kalakihan. Itong mismong spot ng may hot spring. Pero nakaka-amaze lang. Tapos, makikita mong ganito yung paligid. Ayan, ganyan yung ambience. And, plus factor yung panahon ngayon, hindi mainit, hindi rin sobrang lamig. As in, Baguio feels lang talaga. So, ito palang mga bato na to, hindi pala to pangkaraniwang bato. Ang tawag pala dito is Hoktolite. Basahin natin yung history. In 1905, a Japanese man named Hokumoto Yohachiro discovered a special mineral in Thermal Valley. It was a barite made of barium sulfate and lead sulfate with highly radioactive radium. This was the first time the substance had been discovered anywhere in the world, and the mineral was named after its place of origin and was called Hoktolite in Japanese.
Pero napasa ko rin kanina sa Google na ang Hoktolite pala, bukod sa makikita dito sa Beito, meron din pala nito sa Akita, Japan. Ang galing na preserve nila ang bathhouse na ito at dahil sa influence ng Japanese, naging part ng culture ng Taiwan ang paliligo sa hot spring. Sana makapag-hot spring tayo dito sa Taiwan. Nakaupo kami ngayon ni Mamang sa tatami floor at ipapakita namin sa inyo yung view sa harap namin. Ayan yung view. Nakaka-relax. Ang daming puno, ang tahimik, ang lamig. This second floor preserves the look of the original tatami floored banquet and performance hall. Sa original na hotel, ang espasyong ito ay isang grand room ng 60 tatami mat na maaaring mag-accommodate ng around 100 people. So guys, galing tayo dito. Nakita nyo yan, red bricks na yan. Yan ang Beito Hot Spring Museum. So ngayon, papunta tayo sa Beito Thermal Valley. Let's go! So from Beito Hot Spring Museum, 3 minutes lang yung lalakarin natin going to Beito Thermal Valley. Habang naglalakad kami, napansin namin tong side ng road, yari sa kahoy. So instead na dun kami sa taas, magdaan, dito na lang. Ayan, kasi napansin namin, ayan o, kita nyo ba yun? Merong stream. Ang lakas nung tunog ng stream. Or dahil ang tahimik nung lugar. Ayan o. Tignan natin ha. Grabe, nakaka-relax. Nakakakalma. Ang sarap pakinggan. Wow. Na-imagine ko kung meron kang ganito sa tabi ng bahay mo. Oh. Ang araw-araw siguro ang sarap ng tulog mo. Grabe. Music to my ears. Ang sarap pakinggan. Sobrang nakaka-relax. Dito merong signage na Thermal Valley. Pwede maghugas ng kamay sa hand pool sa mismong entrance ng Beito Thermal Valley. This hand pool is a convenient way to experience the natural green sulfur hot springs without full body soaking. Ayan guys, nandito na tayo sa Thermal Valley. Nakikita nyo ba yung usok? Medyo manipis yung usok dito kasi maliit lang yung dinadaanan ng tubig. Relaxing here. Taking our time na makapag-relax dito sa Beito Thermal Valley. Yan, maraming nakaupo dyan. Dati, akala ko, based sa mga napapanood ko na video sa YouTube, yung umuupo lang dito yung mga tao dahil nagre-relax. Ngayon, nalaman ko yung purpose. Ang purpose pala dito ng pag-upo nila ay para mainitan yung mga legs, yung torso, lower torso. Papakita ko sa inyo kung ano itsura. So guys, ganyan yung mga upuan. Bato siya. Tapos itong parang kulay orange na to, pag inupuan nyo yan, ang init. Ang init. So, kung mapapansin nyo yan, mga yan, nakaupo sila. Dito sa ganitong spot ng upuan, itong merong para siyang granite. Ito. Nakapag hinipo or inupuan, ang init talaga niya as compared dito sa surface na to. Ito iba yung init niya. Hindi ko lang alam kung ilang degrees, pero para ka talagang nakaupo sa plancha na number 1, number 2, parang ganun. Ang init talaga eh. At one reason kaya gusto kong pumunta kami dito ni Mama para ma-experience yung ganito. Yung feeling na para kang nakaupo sa plancha na number 1 or number 2. Ang sarap. Yung init na parang hindi basta init. Para siyang nare-relax yung mga muscles saka mga ugat. Tapos yung feeling na lumuluwag yung pakiramdam. Ganun siya. Ang sarap. Ilang days na din ang sakit ng mga legs ko. Tsaka yung ganito, yung alak-alakan. Isang reason kaya tinarget din namin na magpunta sa Taiwan. It's because gusto namin makarating dito at ma-experience yung Beito Thermal Valley. Sarap ng pakiramdam. At saka guys, bukod dun, sa init dito sa legs, parang pumapanik yung init hanggang dito sa likod.
Parang hanggang dito sa spine, parang pumapanik yung init. Ang sarap sa pakiramdam. So, lalakad muna kami doon. Pahinga muna. Pinagpapawisan ako kahit malamig kasi feeling ko nagna-number 3 na tong inuupuan namin eh. Guys, nandito na tayo sa Thermal Valley ng Beto. At etong daan na to, tong path na to ay tinatawag na Trail of Divine Spring. Pero before that, ayan, i-appreciate muna natin yung Beto. Nakita niyo ba yung usok na yan? Sulfur. Ayan, yan yung sulfur. Medyo amoy sulfur talaga siya. Hindi siya masakit sa ilong eh. Actually, for me, nakaka-relax siya. Ganun yung amoy niya. Hindi siya yung hindi yung overpowering yung amoy na very distinct. Hindi masakit sa ilong. At saka yung ambience ng lugar na to, sobrang nakaka-relax. Ako talaga, favorite ko talaga yung mga ganitong klaseng atmosphere na very relaxing, ganyan, very calming. So, tara, lakarin natin tong Divine Trail. Ganda. Yung mga itsura ng puno dito, halatang matatandang puno. Pero teka muna, stop muna tayo dito kasi merong nagpipictorial. From here, mapapawaw ka talaga oh. First time kong makarating sa ganitong hot spring. Ito talagang ang kapal ng usok pero walang sakit sa mata, walang sakit sa ilong na mararamdaman. Sarap ng feeling. Wala akong masabing ibang word kundi masarap ang feeling talaga. Hindi ko ma-describe. Something na hindi mo makukuha na sa pagbili ng mga material na bagay. Ibang experience talaga. Pag humahampas yung hangin sa mukha, tapos sumasama yung usok na yan, parang feeling ko, yung nagsusuob, yun. Ganong feeling pag nagsusuob, pag sinisipon. Ganon. Ayan o, dito sa spot na to, ramdam yung init. Dito sa spot na to, ramdam yung init. Tsaka, ramdam yung parang pag nagsusuob. Ganon, ang galing. Sobrang kakaibang feeling. Kaya, winish ko na mapuntahan namin. Kasi, nakita nyo naman yung ganda, di ba? Nature talaga yung gusto ko. Kung ma-zoom ko lang maigi to, makikita nyo na yung ilalim ng water, green na green siya. Pero hindi siya yung itsurang lumot. Feeling ko itong part na to, yung the best. Kasi kitang-kita mo yung kapal ng usok. Ang ganda, grabe. Nakikita nyo ba? Yung kapal ng sulfur dyan, no? Grabe, hindi na makita yung kabilang side sa sobrang kapal. Ganda. Grabe. Ito yung the best part ng trail. Ngayon, pakinggan natin ang napakagandang natural sound ng Thermal Valley. So guys, na-enjoy namin ang pagbisita namin dito sa Beto Thermal Valley. So, going to Beto Station na kami. Ayun yung Beto Station. Yung may parang arko na yun. Yan. Itong side na to, more on mga local resto. And then, tatawid pa tayo ng isa pang tawid. Very organized din sila dito sa Taiwan. Ayan, let's go! Natawid na. Nag-enjoy ka ba dito mang sa Beto District? Oo naman. Sarap. Sarap po. Tsaka hindi nakapagod maglakad. Ang sarap ng weather today. Hindi siya sobrang lamig. Parang Baguio weather lang. Hindi nakakapagod pag ganito yung weather. Ayan. Wow, ang ganda pala ng Beto Station. Kanina kasi nag-taxi kami. Going here. Pero ngayon, sasakay tayo ng train papunta sa Ximending. Okay, so currently nandito tayo sa Beto Station
red line siya. Tapos, ayan, hanggang sa makarating dito sa Songshan. Then, pag nakarating na tayo ng Songshan, magta-transfer tayo from red line to green line, papunta dito sa Ximen. So, tatap natin to. Dito. Nandito na tayo sa Songshan Station, which is red line. Magta-transfer naman tayo sa green line, papunta sa Ximen Station. 2 stops lang from here. Let's go! Mas madali dito mag-train, di hamak kesa sa Japan. Well, at least for me, at saka alam naman natin, especially yung mga nagpunta na ng Japan, kung gaano ka-complicated yung train line sa kanila. So, if ever mapupunta kayo dito sa Taiwan, doon marirealize nyo rin yung sinasabi ko na dito, kahit nagta-transfer ng line, di hamak na mas madali. So guys, nandito na tayo sa Ximen Station. 2 stops away lang from Songshan. Alam nyo ba guys, hindi kami bumili ng IC. Sinadya ko yun talaga na hindi na bumili ng IC kasi kung ang purpose lang naman namin para sa train, hindi naman kami masyadong nagte-train. Hati naman kasi, minsan nagta-taxi kami. So, nag-decide ako na bibili na lang kami ng token or etong mga single journey nila. Guys, nandito na tayo. Guys, papunta tayo sa Red House. Okay, let's go. Ayun yung Red House. Guys, ito na yung Red House. Madilim nga lang. Kasi 5:15 PM. Okay, let's go. Punta tayo sa loob. Ganito pala yung isura ng Red House. Marami mga souvenirs. Ganyan siya. Dami mga cute trinkets, mga stationery. Merong keychain na yan, no? Red House. Ang price nito ay 190. Itong Red House pala, dati siyang market. Na ngayon ay ginawang ganito na siya. Modern. Bilihan pa din, pero hindi na yung public market. More on mga souvenirs, ganyan. Ito, nakaka-amaze to. Ano kaya tong machine na to? Looks like printer. Kasi may mga characters doon. Printing press siguro to. Ayan, no. Wala kasi siyang description kung ano, pero for sure, isa to sa mga naitabi nila na machine during the time na market pa itong Red House. So, konting history lang. Itong Red House pala, ginawa noong 1908 by Japanese architect Kondo Juro, which was the first government-built public market in Taiwan. First public market, take note. So, ganito ang itsura ng loob. Mas marami pang merchandise. May mga toys. Yan o, mga hindi ko to kilala kung ano mga characters to. Pero parang ano to, pwedeng gawing village. Pag pinagsama-sama mo tong mga ganito, mahilig kang mag-build ng small village. Ang perfect nito talaga. Accessories. Ay, ang cute, no? Ayan, mga gold-plated, mga beads, ganyan. Ayan, nakita ninyo. More on mga damit, toys, mga cute trinkets. Yan lang ang napansin ko. Exit na kami from here sa Red House. Alam nyo guys, etong place na to ng Ximending, sa tingin ko mas comparable siya sa Myeongdong ng South Korea. Pero sabi nung iba, para din siyang version ng Shibuya. Pero I think mas comparable talaga siya sa Myeongdong ng South Korea kesa ng Shibuya ng Japan. Ayan guys, magpapakarikature na naman si Mamang. Dito naman sa Taiwan. Ayan. Laman dyan, Mang. Caricature sa Taiwan. Ayan.
Ayan, pipicturean si Mamang, tapos iiwan namin. After 30 minutes, babalikan namin at tapos na yan. Caricature, ang price niya is 600 NPD. So, babalikan na lang namin yan after 30 minutes. Dito na tayo sa Ximending. Ayan. Sabi ni Mamang parang, para siyang Myeongdong. O, diba? Feels like Myeongdong talaga. Promise. Pero mas maganda to. Mas maganda. Nagkakagulo. Parang hindi pa rin. Bias pa si Mamang sa Taiwan, ha? Mas maganda. So, ayan. Mga dito, mga damit, shoes, ganyan, bags. Yan guys, oh. O, diba? Kasi, Abangan ninyo ang next Taiwan vlog namin. For now, thank you for watching! Bye!